CITES and non-CITES species, wild, endangered, threatened birds. Mapagpalang araw po mga kahabi. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay patungkol sa mga birds species kung saan sila napapabilang ng appendices, CITES or non-CITES. Okay po mga kahabi, kailangan natin itong malaman mga kahabi dahil po itong CITES and non-CITES appendices ay may kaugnayan sa pagkuha ng certificate or permit sa DENR at meron ding kaugnayan ang non-CITES at CITES sa pagbebenta sa mga ibon na ito. Tara, pag-usapan natin ito mga kahabi. At kung bagong viewers ka sa channel na ito, humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Okay po? So, let's go! So, disclaimer lang po mga kahabi. Ito po ay base sa ating nauunawaan, naiintindihan regarding sa CITES and non-CITES appendices at regarding din po sa pagkuha ng permit. Kung ako po ay may pagkukulang o may pagkakamali sa aking nasambit, ay ito po ay humingi ako ng paumanhin. Maaari lamang po na i-correct nyo ako kung ako ay nagkakamali. Dahil ito lamang po ay sa aking kaalaman at sa aking mga napagtanungan. Okay po mga kahabi, huwag pa ho natin husgahan ang mga kahabi natin na nagsishare ng mga idea. Kung mali, i-correct. I-comment kung ano yung tama para lahat po tayo nakakaunawa at nakakaintindi kung ano ang mga patakaran ng DENR sa ating pagkuha ng wildlife certificate registration or wildlife farm permit para lahat po tayo mga kahabi ay makaunawa at makatugon sa pangangailangan ng mga requirements ng DENR. Hindi po pangungutya or pagsabi ng hindi tama. Sabihin kung ano ang tama, ituwid ang mali. Yun po ang nais natin sa topic na ito at sa mga content na ito at sa mga vlog na ito para po maunawaan lahat ng mga mag-iibon kung ano po ang nananais. Hindi po tayo siraan, hindi pahilaan pababa. Pagkus mag-unawaan, magtulungan para sa ating po lahat. Hindi po nagsasabi na sila lang ang tama, iilan lang ang tama. Lahat po tayo may karapatan, unawain, intindihin kung ano po ang batas para sa DENR at para sa ating mga mag-iibon. Okay po mga kahabi, maraming po salamat. CITES Appendices 1, 2, and 3 to the Convention International Trade Endangered Species of Wild Fauna and Flora. So mga kahabi, 1,000 po ang mga CITES Appendices. Pwede po makita sa Google ang list ng mga CITES appendices. Okay po mga kahabi, narito lang po ang mga ilan ng mga non-CITES at CITES appendices na makakatulong sa ating pag-aalaga o pagkuha ng CWR or Wildlife Farm Permit sa DENR at sa pagbebenta ng mga nasabing species. So mga kahabi, narito po ang mga some list of species. So mga kahabi, kung makikita ninyo sa chart na ito, meron nakasulat na common name, scientific name, non-CITES at CITES appendices. So ito pong sun CITES appendices tulad ng Sun conure, Psittacus solstitialis ninianus. Ito po yung scientific name ng Sun conure. Tulad din po ng blue nape parrot, Tanignatus lusionensis. So, correct me if I'm wrong sa pag-pronounce po ng mga scientific. Tongue twister ang kinalalabasan nito. So, ito po yung blue nape parrot o yung red rump parrot, Siphotus naimatunotus. Okay po, ito yung scientific ng red rump
parrot. Meron din po tayong Borks or Borkes parrot, Neopsepotus borki. Yan po ang scientific name ng Borkes parrot. Tortoise grass parakeet, Neopema pulselia. Ito po yung scientific ng tortoise grass parakeet. Canary Brotogenis versicoloris. Okay po. So ito po ay mga ilan na mga CITES appendices. At ganoon din po sa mga pinches. Okay po. At ganoon din po, kasama din po sa CITES appendices itong mga Agapornis fisheries, Fisher's lovebirds, black mass lovebirds, Agapornis personatus, black chick lovebirds, Agapornis nigrigenis, Nyasa, Agapornis laliani, Madagascar lovebirds, Agapornis canus, red-faced lovebirds, Alps 2, Agapornis poliaris, black-collared lovebirds, Agapornis poliaris. So itong mga nabanggit natin mga kahabi ay CITES appendices. So ito po ay mabibili lamang po natin or maa-avail ang mga CITES appendices doon po sa W Farm Permit holder. Okay po mga kahabi, malinaw po ito. Itong mga CITES appendices ay mabibili or maa-avail natin sa may W Farm Permit na updated po sa pagre-report ng QBR sa DENR. Okay po mga kahabi. So mga kahabi, ito namang non-CITES tulad ng peach-faced lovebirds, Alps 1 o yung tinatawag na sa scientific name na Agapornis rosicolis. Okay po, ito po ay non-CITES. Itong lovebirds lamang po na Alps 1 ang napapabilang sa non-CITES. Alps 1 o yung tinatawag natin na non-Irene lovebirds. Okay po, at saka napapabilang din po ang sa non-CITES ang cockatiel, Nymphicus hollandicus. So, yun po yung scientific nila. Budgerigar, ito yung common name na budgies o yung mga parakeet. Yan po yung common name ng Budgerigar na tinatawag natin na parakeet o mga budgies. Ito po ay napapabilang po sa non-CITES. Melopsittacus undulatus. Okay po, at saka yung Indian ringneck naked parakeet, Psittacula cremeri. Okay po, ito po ay napapabilang sa non-CITES. Tsaka ringneck parakeet, Psittacula cremeri manilensi. So, ano po ba ang pinagkaiba ng Indian ringneck parakeet at ringneck parakeet? So, pag-usapan natin po ito sa susunod na topic. Okay po. So, itong mga nabanggit naman natin na 5 uri ng species ay napapabilang po sa non-CITES appendices. So, ito po ay ma-avail din natin sa W Farm Permit. Ngunit, pwede rin po natin ito ma-avail sa CWR holder o may hawak po ng Certificate Wildlife Registration. Okay po. So itong non-CITES ay pwede natin ma-avail or mabili doon po sa may CWR holder at sa W Farm Permit. Yung the rest natin mga kahabi na mga parrot or mga endangered species ay ma-avail natin lamang po sa may Wildlife Farm Permit holder. Okay po. Tulad ng kakatu, African Grey Parrot, tulad ng GCC, Green Chiconure, mga Macau birds. Okay po, yung mga endangered at imported na mga ibon
ay doon lamang po natin ito ma-avail sa wildlife permit holder. Dahil ito po ay mga CITES appendices na mga species po. Okay po mga kahabi, hope nakatulong ito sa ating paglilinaw regarding po sa CITES and non-CITES category ng mga species. So, pag CWR holder ka, limitado lamang po ang ating mabibenta. Okay po? So, dito lamang po sa ating nabanggit na 5, ay ito lamang po ang pwede nating ibenta sa mga kapwa nating mag-iibon na mayroon tayong CWR holder. Updated po ito ha. Okay po, maraming salamat. Okay po mga kahabi, kung nagustuhan nyo itong video na to, ay humingi ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. At pakiclick na rin po yung notification bell para ma-update po tayo sa mga bagong videos na ating i-upload regarding po sa buhay mag-ibon at sa mga papers regarding po sa pag-apply sa DNR. Okay po mga kahabi, kung meron kayong gustong idagdag or i-share, paki-comment na lang po para sa sunod na topic natin ay maibahagi natin doon sa mga kapwa natin na mga mag-iibon na nagtatanong regarding po sa pagkuha ng mga permit. Okay po, hindi yung sasabihin na mali tayo, mali yung sinasabi ko. I accept if mali ako. Pwede nyo naman pong i-correct. Okay po, sabihin nyo kung saan ako nagkamali para maibahagi din natin yung tama. Okay po? Okay, maraming salamat. Maganda ang buhay pag mayroong ibon sa ating bahay. Lalong-lalo na po kung ito'y legal na ating pag-aalaga at meron tayong mga dokumentong pinangahawakan. Okay po mga kahabi, maraming po salamat. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.